how do we prevent political opportunists from hijacking this very legitimate campaign against massive corruption? Well, itong ginagawa natin ngayon, Christian, isang mahalagang kwanto. Ine-expose natin sila. Tinitimbrihan natin yung mga tao. At hindi, pinapangalanan natin sila kung sino sila. No? Wala nang papitik-pitik. Talagang sinasabi natin, sino itong mga walang hiyang ito? Diba? Sino yung gustong mag-hijack nitong napakahalagang kilusan nito? Na ngayon ko lang uli nakita since the 80s. Pero nung 80s, may tumatay yung leader eh. Ngayon sino? Oo, wala. Diba? Ngayon sino? Iniisip ko, ano bang isang parang defining moment before 2028 that could give rise to a real alternative leader? Yung talagang matino. Kasi we saw that in 2009, di ba? Namatay si Cory. So may mga nag-push kay Noynoy Aquino para tumakbo. At that time, the presumptive frontrunner was Manny Villar. So that was in 2009 for the 2010 elections. In 2016, yung Duterte. In 2022, iba naman yung konteksto ng pagkapanalo ni BBM. Matagal na pinaghandaan niya ng mga BBM supporters, matagal na pinaghandaan yung pag-distort at pag-alter ng reality as far as our history was concerned. So inintay natin, ano ba yung pwede maging moment before 2028 that could give rise to a real alternative? Well, dapat lang tayo maghanda. Pero usually, Christian, yung ganyan, the well-laid plans of mice and men, sabi nga, si Steinbeck ba yan? Minsan yung ganyan mga plano ay hindi siya nasusunod eh. Diba? Minsan merong confluence ng events eh. Fate, ang tawag pa nila dyan, fate, destiny, biglang susulpot eh. Diba? Yung leader na yan. Halimbawa, nung namatay si Cory, sumulpot si Pinoy. Never siya kinonsider eh. Diba? Yung mga ganon. No? Namatay si Ninoy, sumulpot si Cory. No? Hindi na mauulit yun eh. Pero parang ganon yung mga moments na hindi na paghandaan. Yung mga naghahanda, usually sila yung naiiwan sa lansangan. Si Mitra noong 92, diba? Venecia noong 98, diba? Yun yung mga naiiwan eh. Diba? So, yes, kailangan natin paghandaan, pero dapat handa rin tayong masurpresa. No? Masurpresa ng tadhana. Sabi nga ni Cardinal Ambo David. Dapat bukas tayo sa ganung mga surpresa. No? Habang naghahanda tayo, habang nagpapalakas tayo, habang nilalagyan natin ng forma itong kilusan na ito, at naghahanap tayo ng mga alternatibong politiko sa ilalim. Pero kung walang mag-i-scale up, then yung sitwasyon ang magke-create ng leader na yun. Doon sigurado ko. Let's see. We cannot exist in a vacuum. Yeah. May susulpot siya. Kung hindi yung mga luma, mga bago. Dito lang, ang suggestion ko lang doon sa mga a-attend ng November 30 rally, ingat sa mga oportunista, linawin ninyo yung inyong gustong mangyari. Yun yung pagpapanagot ng lahat ng kurakot. Bantayan nyo yung mga hijack nitong panawagan na ito. Kasi madaling sabihin, bumaba sa pwesto si BBM. That would be fine, di ba? Ang problema, iba yung intention ng mga gusto mangyari yun.